Ay nako, mga alaga ko, mag ano muna kayo diyan sa loob ng bahay ha, kasi lalabas ako. Siyempre, mag-exercise ako, tapos mag-jogging habang maghahanap ako ng mga katsismosa. Kaya mga baby ko, dito lang kayo sa loob ng bahay ha. Bantayan nyo ang isa't isa. O dog, ano, pangalan ba nito? Di po nga, nalilito ako. Si Goldie. Si Goldie yung panganay dyan. Siya ay nag-aalaga sa dalawang baby. Oo, pero napakulit niya. Kasi siya rin ang tagalinis ng dalawang baby. Oo, kaya ewan ko dyan, napaka-arte. Lagi nililinisan ang kanyang sarili. Kasi may nagpapaganda na ata kasi dalaga na yata si Goldie. Kaya ang maganda naman dyan kasi binabantayan niya yung dalawang maliit, si Lily at si Gigi, inaalagaan din niya. Siya rin ang naglilinis sa kanila. Kaya nga si Goldie lagi ang nasa bahay, hindi talaga nalabas ng kalsada o ng gate, hindi yan nalabas. Pero yung dalawang baby, Diyos me day, lagi nasa labas. Di po nga, minsan ay nakakaloka din na kay pinaglalaroan ng mga bata, nakukyutan daw. Pero sa awa naman ng Diyos, dahil kilala siya dito, kaya nabalik naman siya sa loob ng bahay. Kaya jogging muna ako, ikot-ikot, buti na lang hindi pa masyadong maaraw. Kasi syempre, maaga-aga pa naman. So, sa totoo lang, para palang may alaga kang mga pusa, para ka na rin may mga alagang bata. Oo, di po nga. Na-stress din ako diday. Pero nakakatuwa din naman siya. Yung mga maliliit na pusa sa bahay ay mga sobrang cute. Oo, ang cute talaga. Kaya lang, may mga time pa rin talaga kung saan sila napupo. Di po nga. Ginagawan ko talaga sila ng pagpupuan. Ay para sila matuto. Diyos me day, dati naubos na yung mga papel sa kakaano ng mga pupo nila. Oo day, ang hirap talaga. Buti na lang yung malaki doon si Goldie. At least siya, madali talagang matuto. Nang hindi ko sinasabihan, kusa siyang napunta doon sa pupuan nila. Siyempre, binilihan ko na nga sila ng buhangin para hindi sila pakalat-kalat ng mga pupo. Diyos me day, kay ako na-stress, nakakaloka. Pero sa awa naman ng Diyos, si Lily at marunong na din. Kaso may mga time na sabay-sabay sila nagpupuan, buto na lang nag-aantayan. Kaso si Gigi, yung pinakabunso, ay di po nga, wala siyang antay-antay. Pag napupupuan na siya, kung saan siya gilid dyan, pupupo na siya. Diyos me day, nakakaloka. Lalo na pagkakain niyan, ay best and pupo na agad. Sa awa naman ng Diyos, yung dalawa medyo okay. Nag-aantayan naman sila bago magpupo kasi hindi naman ganong kalawak ang pupuan nila doon sa loob ng bahay. So, sa awa naman ng Diyos, magaling silang maglinis. So, yun, na-experience ko talaga mag-alaga ngayon ng pusa. For the first time ko talaga mag-alaga. Oo, naku, Diyos me day, takot ako talaga sa pusa noon. Takot ako sa pusa. Kasi feeling ko nangangagat, nagsusugat. Kasi bawal nga hawak-hawakan. Kaya never talaga ako nag-alaga. Yun, yung na-stroke ako. Tapos, syempre dito lang ako sa bahay. Nakaka-boring din kasi yung mga pamangkin ko may pasok. So, wala akong kasama lagi. Kaso, si Simon kasi mahilig talaga mag-alaga. Kaso, bawal sa apartment. Kasi magagalit yung may-ari. Kaya bawal talaga maglagay ng mga alagang hayop dun sa apartment. Kaya ang ginagawa ni Simon, dinala lahat sa akin ang kanyang mga alaga. Pero mabait talaga si Simon. Nag-aalaga yan ng alaga niya. Pagising yan, kahit di pa nag-aalmusal, napunta na yan sa bahay namin. Kasi
Chichikin niya yung mga alaga niya. Papakain na siya. Oo, ang ending, ako naman nabili. Kasi kung ano yung makita namin pagkain, pinapakain ni Simon. Tapos nilalaruan niya muna, nilalaro niya maghapon. Yung time na pag may pasok siya, na ano niya muna, tawag dito, yung pinapakain niya din. Tapos pag nagpupo, lilinisan ni Simon yung mga pupo niyan. Kaya sa awa naman ng Diyos, kahit magbigay siya sa akin ng mga pusa niyang alaga, inaasikaso ko rin pag nasa school siya. Ako, si Simon kasi napakahilig sa alagang hayop, kahit kulang na nga pati daga, ipongol kadiri na talaga. Kahit nga ipis, kaya ginagawang laruan. Diyos mo dahil, may bahay-bahayan din yung ipis, ipongol na yan, nakakaloko talaga. Kaya yan, hinayaan namin si Simon na mag-alaga ng mga pusa, maliliit, kaya pinag-aanuhan doon. Ay, buti na lang, maliliit pa lang yung mga naalaga niya. Sa awa naman ng Diyos, sumama agad sa kanya yung mga maliliit na tuta na pusa. Oo, dahil, at least, ang mahalaga dyan ay nag-aalaga din naman si Simon. Tsaka, pamparelax din naman kasi sa akin. Kasi pag nakikipagtakbuhan ako, takbo rin silang tatlo yung mga alaga kong pusa. Oo, kaya, ang cute kasi baby. Tapos kakausapin ka. Alam mo yung tipong pag wala akong kausap sa bahay, di ba? Dipungal. At least, kahit miyaw lang sila ng miyaw. Kaya, yan ako, masaya na ako.